Pagsilbi ng mga arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Nabalot ng tensyon. Isang police lieutenant colonel at 2 iba pa inaresto dahil sa umunoy pagkakasangkot sa rentangay modus. Ilang miyembro ng grupong Manibela at ilang taga-media nagkainitan sa gitna ng protesta kontra PUV Modernization Program. Pakinggan natin ang boses mo sa utos na idagdag ang bagong Pilipinas Pledge at hymn tuwing flag ceremony. Lumobong gastos sa pagpapatayo ng bagong gusali ng Senado. Pinarerepaso muna ni Senate President Cheese Escudero. Medyo mabigat lunukin at kagulat-gulat naman talaga. Driver ng jeep na namahiya at doble ang siningil sa isang pasahero dahil umano sa timbang, sinampahan ng reklamo. Pakirapang pagkuha ng transcript of record sa isang universidad, inilapit kay Kapuso Action Man. At silipin ang mga karakter na gagampanan ng bigating Kapuso stars at iba pang paghahanda behind the scenes sa Independence Day plug ng family drama series na Pulang Araw. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nabalot ng tensyon ang pagsisilbi ng mga warrant of arrest laban kina Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa sa Davao City. Humarang kasi ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at may nambomba pa ng tubig sa mga pulis. Pero bigo pa rin may maaresto sa mga operasyon na ginamitan na ng helicopter. Nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Mel Emil Atom, sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng KOJC at ng mga pulis na pasukin ng kapulisan ang mga property ni Pastor Apollo C. Kibuloy dito sa Davao City upang isilbi ang warrants of arrest laban sa kanya at sa 5 iba pa. Ganito kataas ang tensyon nang dumating ang pulisya sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City. Para ito sa pagsisilbi ng arrest warrant laban kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa sa mga kasong child abuse, sexual abuse at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Makikita sa video ang paglalagay ng hagdanan ng pulisya para maakyat ang bakod. Pero pinigil ito ng mga nakaharang na miyembro ng KOJC. Maya-maya pa, binomba nila ng tubig ang mga pulis gamit ang isang fire truck. Nakaakyat pa ang ilang pulis sa tuktok ng fire truck pero hinarang sila ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Ilang saglit pa, tuluyan nilang naitaboy ang mga pulis. Ang sabi ng mga miyembro ng KOJC, wala umanong mga dokumentong ipinisenta ang kapulisan sa kanila. Diretso sampa. I think, sir, dapat, sir, magpakilala muna. We have search warrant, okay. Ganun po sistema, sir. Bigla-bigla na lang po, sir. Marami pong nasaktan. Kumalma ang sitwasyon na tumawag ang abogado ng KOJC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipinarinig sa compound. Ang dating Pangulo ang nagsisilbing administrator ngayon ng KOJC. Pasudla na ng mga polis, istoryahin po ang mga abogado ni Pastor, mag-istorya sila. Pagkahuman, akong tambang kay na may warrant against kay Pastor, musurrender na lang siya peacefully.
Nang dumating ang mga abogado ng KOJC at ipinisenta na ng kapulisan ang warrant mula sa korte, maayos namang pinapasok ang mga pulis sa loob. Isa-isang pinasok ang mga building sa loob ng compound. Sa himpapawid, may umaaligid ding chopper ng pulisya. Pero hindi natagpuan sa loob ng compound si Kibuloy at 5 iba pang subject ng arrest warrant. Negative, no? Hindi natin nakita ang mga subjects sa warrant of arrest kanina. But we are thankful na naging peaceful naman yung nangyaring pag-serve ng warrant of arrest. Although may konting resistance at first, pero after negotiation ay pinapasok naman tayo, especially sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa Police Regional Office 11, ang isinilbing warrants of arrest ay inilabas ng Pasig City RTC Branch 159. Pero bukod sa arrest warrant na ito, may nauna nang inilabas na warrant of arrest kay Kibuloy ang Davao City RTC para sa mga kasong sexual at child abuse na nitong Mayo lang at ipinag-utos ng Korte Suprema na ipalipat sa Quezon City. May hiwalay ring inilabas na arrest order ang Senado laban sa pastor, kaugnay ng pagmamatigas nitong humarap sa mga pagdinig ng Senado. Bukod sa mga kaso sa Pilipinas, 2022 nang mapabilang si Kibuloy sa wanted list ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika na nahaharap sa patong-patong ng mga kaso kabilang ang sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Alas 8 ng umaga nang nag-withdraw na sa KOJC compound ang kapulisan. Bukod sa headquarters ng KOJC, pinuntahan din ng pulisya ang ilan pang property ni Kibuloy, kabilang ang Glory Mountain sa Barangay Tamayong. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagsira ng kapulisan sa gate ng naturang compound. Pero naglabasan ang mga miyembro ng KOJC mula sa loob at sinubukang pigilan ang mga pulis. Meron lang resistance sa may Glory Mountain na kailangan natin i-break yung fence. Pero kung titingnan natin sa rule, sa Criminal Procedure Section 11, ang may right ang officer to break into building or enclosure pag nasa isip natin na yung subject ng warrant of arrest ay nasa loob. Atom sa ngayon ay balik sa normal na sitwasyon dito sa labas ng KOJC compound. Ayon naman sa PRO 11, isisilbi ulit nila ang warrant of arrest kung magkakaroon ng mga impormasyon sa kinaroroonan ni Pastor Kibuloy at sa 5 iba pa. Atom. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagkatensyon sa simula ng 3 araw na tigil pasada ng isang transport group. Sa gitna ng tulakan na suntok umano ang isang reporter sa radyo. Nakatutok si Joseph Morong. Nagkainitan ng ilang miyembro ng grupong Manibela at miyembro ng taga-media sa gitna ng kilos protesta kontra sa ilang probisyon ng PUV Modernization Program. Nagkasagutan, nagtulakan. Hinatak ng kanyang driver ang radio reporter na si Val Gonzales. At namagitan naman ng ilang malalamig ang ulo. May sumusuntok dito. May sumusuntok sa akin dito. Nagagalit sila na inire-report ko yung katotohanan na 30 minuto na nilang hinarang ito. Itong kahabaan ng isabi nyo. Walang sumuntok. Tinulak lang siya. Bakit siya nagsalita ng mga bastos kami? Balik tayo sa alay! Ito ang unang araw ng kilos protesta at tigil pasada na ikinasa ng grupo sa Metro Manila at sa ibang probinsya sa bansa. Tutol kasi sila sa consolidation ng mga tradisyonal na jeep kung saan kailangan nila magpalit ng mas mahal na mga modernong jeep o minibus. May ilan ding galing Pampanga na sumali sa kilos protesta dito sa Metro Manila. Hindi na raw namamasada sa San Fernando, Pampanga ang mga hindi nag-consolidate dahil sa takot na mahuli. Nanawagan sila sa LTFRB na itigil din ang service contracting program kung saan binibigyang ayuda ang mga nag-modernize na mga jeep. Kasi kawawa po yung mga driver na hindi sumali. Naharangan ng mga nagwelgang miyembro ang daloy ng trapiko sa East Avenue sa Quezon City. Tanghali na makausad ang mga sasakyan. Pero ayon sa MMDA, walang epekto sa pampublikong transportasyon ang kilos protesta ng Manibela. Ayon din sa PNP, walang na-stranded na mga pasahero. Wala naman po tayong nakamonitor na mga stranded na pasahero. At kung sakali naman po, nakahanda po ang pamahalaan na tumugon para mabawasan po yung pong inconvenience sa ating mga mananakay.
Sa harap ng opisina ng LTFRB, ginit ng grupo na labag daw sa konstitusyon ang inanunsyong panghuhuli sa kanila ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. 5 taon dapat ang bisa ng hawak nilang mga prangkisa. Yung revocation ng walang due process, unconstitutional. Gusto ng grupong Manibela na payagan pa rin silang makapagparehistro kahit hindi na sila sumali sa PUV Modernization Program, pero ang LTFRB nagbanta na ng panghuhuli. Itinuturing ng Colorum ang mga hindi sumali sa consolidation dahil wala na silang provisional authority para mamasada pa. Pinaplansya ng LTFRB sa LTO at MMDA ang gagawing panghuhuli ng mga Colorum na jeep ngayong linggo. Pinapatupad lang ho namin yung utos po ng batas na pag hindi ka na po lehitimong operator po, wala ka ng prangkisa at ikaw ay Colorum, huhuliin ka na namin. Ang mga hinuhuli lang po namin ay yung mga Colorum. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mariing kinondena ng Philippine Navy ang pagtitipon-tipon ng mga Chinese militia vessels sa Rosal Reef. Bukod pa yan sa mga namataan din doong mga barko ng China Coast Guard. Nakatutok si Chino Gaston. Itinuturing na isang act of aggression ng Philippine Navy ang walang paalam na pagtitipon-tipon ng di bababa sa 32 na Chinese militia vessels sa Rosal o Iroquois Reef na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ano man ang gagawin nila, in the first place, they should not even be there. Dapat wala dyan yung mga, ang tawag ko dyan, mga agents of aggression ng China. Sila ay pumapasok sa ating exclusive economic zone. Kahit ilang beses umanong niradyohan ng BRP Dato Pagbuaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, hindi sumagot ang mga Chinese fishing militia vessel na nagtitipon-tipon doon. Militia vessels ang turing sa mga nagpapanggap na mga mangingisda pero nasa kontrol naman ng China Coast Guard. Nakakalat ang mga Chinese vessels sa dagat, hindi gaya ng formation na nakita noong Abril kung saan dikit-dikit habang nakaangkla ang mga barko sa Iroquois Reef. Sa taya ng Philippine Coast Guard at BFAR, hindi bababa sa 32 ang mga Chinese vessel bukod pa sa mga barko ng Chinese Coast Guard. Hindi pa masabi ng Philippine Coast Guard kung ano ang ginagawa ng mga ito sa lugar. They swarm our own exclusive economic zone. Or perhaps, ang ginagawa ng mga Chinese maritime militia na to, they are always the, alam mo yun yung parang reserve force ng kung anumang harassment ang gagawin ng China Coast Guard. Noong Abril, nagpunta ang GMA Integrated News kasama ang BFAR sa Rosal Reef para tingnan ang sinasabing mga durog na koral na tinambak umano sa bahura. Dito nakita ang halos kulay puti na mga piraso ng koral na bahagi ng lumilitaw mula sa tubig tuwing low tide. Ang pagkumpulan ng Chinese fishing militia sa Iroquois Reef nangyari ilang araw matapos harasin ng Chinese Coast Guard, ng mga marine scientists at PCG na bumisita sa Escoda para tingnan ang environmental damage sa bahura. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Dumulog na sa LTFRB ang pasaherong pinahiya at pinababa pa umano ng jeepney driver dahil sa kanyang pangangatawan. Yan ay kahit siningil na nga siya ng doble. Ang aksyon ng ahensya sa pagtutok ni Oscar Oida. Sige po! Bababa ko sa'yo. Sige! Baba! Ganito ang kahiyang inabot ng 29 anyos sa si Joy nang pababain ng driver ng sinakyan ng PUV nitong Biyernes dahil umano sa kanyang pangatawan. Ang pangyayari, nakuna ni Joy at viral ngayon sa social media. Sobrang hiyang-hiya po ako kasi hindi naman po porket mataba po ako, kailangan po akong ganun ni driver. Pwede naman niya po kausapin ng maayos. Kung regarding po dun sa issue niya po sa size ko po, sobrang nakaka-frustrate na hindi ko naman kasalanan kung ganito yung pangangatawan ko po. Kanina, naghain ng reklamo si Joy sa tanggapan ng LTFRB. Sumbong niya, bukod sa pamamahiya, siningil pa raw siya ng doble bago pilit pinababa ng driver. Di pa raw dito nagtapos ang lahat. Pinagbintangan na po nila ako na ako daw po yung nakasakay po sa jeep nila. Dati na-flatan po, tapos bumaba daw po ako kasi mapaflatan na naman daw po sila ng jeep. Ng gulong po yun. Ayon sa LTFRB, papadala nila ng show cause order ang driver, pati ang operator nito para pagpaliwanagin. Posible itong maharap sa paglabag sa terms and conditions ng prangkisa, tulad ng unjust discrimination, kakulangan ng courtesy at overcharging.
base doon sa statement mo kung ano yung mga violation titingnan natin. And then pwedeng patong-patong na yung magiging violation. Kasi naka-enumerate naman doon sa terms and conditions ng CPC na ito dapat nung susundin nila. So, pag pumasok doon sa mga ginawa niya sa inyo, pwedeng mas marami pa nating ma-impose na penalty. Nagpaalala rin ang LTFRB sa mga tsoper ng public transport na laging maging maayos sa kanilang mga pasahero, lalo't higit pa sa pangkabuhayan. Ito'y marangal na anyo ng serbisyo publiko. Alam natin na ang responsibilidad natin sa mga pasahero ay ibigay ang comfort at seguridad nila. So hindi po kasama doon ang pamimili ng pasahero. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Walang takas sa mga kabaro ang isang Police Lieutenant Colonel matapos masangkot sa umano'y rentangay. Huli rin ang dalawang iba pang suspect. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nauwi sa habulan ang Entrapment Operation Special Operation Division ng PNP Highway Patrol Group sa isang suspect nang tumakbo ito pagkakita sa mga pulis. Pero nahuli rin siya kalaunan nang makorner ng HPG. Nakuha sa lalaki isang SUV na narentahan umano niya at kanyang kasama pero ibinenta sa pamamagitan ng social media. Yung involved po ditong sasakyan is worth 1.2 million, ibinebenta nila ng 350,000. So maiinganyo po yung ating mga biktima. Huli rin ang kanyang kasama sa sasakyan na ayon sa SOD-HPG ay ang kasama mismo ng lalaking nagrenta. Isang lalaki at saka isang babae, sila po yung actual person na nagrenta at tumangay nung sasakyan. Sa nasabing lugar din, inaresto si Lieutenant Colonel Gideon Ines na naging Investigation Unit Chief ng Makati Police at aktibo pa rin miyembro ng Eastern Police District. Nakasakay siya sa ibang SUV pero itinuro ng mga naunang inaresto. Nandun din po siya during the transaction. Ayon sa SOD-HPG, nirentahan ang nasabing sasakyan ng 2 araw. Pero matapos nito, hindi na umano sila makontak ng may-ari. Kinabukasan, agad umanong ipinost ng mga suspect sa social media na for sale ang nasabing sasakyan. Pero hinanap muna ng interesadong buyer ang rehistro ng sasakyan at kinontak ang may-ari, kaya nagkabistuhan. Nalaman nung buyer na hindi ibinebenta ng registered owner yung sasakyan niya. In fact, is hinahanap na niya dahil nirentahan, hindi na ibinabalik nung nagrenta. Noon na ikinasa ang operasyon laban sa mga suspects. Nabawi mula sa mga suspects ang tinangay na SUV. Sa impormasyon ng Special Operation Division ng HPG, kabilang ang mga suspects sa grupo na sangkot sa rentangay. Sa katunayan, dati ng araw may mga reklamo laban sa kanila. May mga link diagram na po kami, may mga association matrix na po na nakokonek po sila. Mga personalities na po na nahuli natin ay may mga previous involvement na po with the same modus. Sa eksklusibo kong panayam ay itinanggi ng police officer ang aligasyon, bagamat nagbabuy and sell siya ng mga sasakyan. Ang pagkakaalam daw niya ay malinis na itong binibili niya. Kinuha ko po, kompleto ng ORCR, may deed of sale, open deed of sale. So in-offer ko sa iba din naman without knowing na yung pinag-offeran ko yung may-ari pala. Humingi rin siya ng paumanhin sa PNP. Sorry to the PNP organization, ma'am, for putting the PNP organization in a bad light. This is my personal choice and I would suffer my consequences. It's only the court will prove my innocence and the degree of my participation. Ang dalawa naman, parehas iginiit na wala silang alam sa transaksyon. Na hindi ko alam na ganun pala ang mangyayari, na ibebenta pala. Yung gumawa ng mga papel, ma'am, is si Colonel. Walang iba. Wala po kaming kaalam-alam. Sinampahan sila ng mga reklamong carnapping at falsification of documents. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Naperbisyo ang ilang residente ng Pateros sa pag-aayos ng mga sala-salabat na kable roon. Nawalan kasi sila ng internet connection. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Pateros, inaksyonan ng Meralco ang madalas nang inirereklamong sala-salabat na mga wire sa mga kalsada. Ang pinuntirya nila ang mga wire ng mga telecommunications company na hindi na gumagana o kaya ay walang permisong kumabit sa kanilang mga poste. Sabi ng Meralco,
Delikado kapag maraming kable ng mga telco ang nakakabit sa kanila mga poste. Pag sobrang dami po yung mga unauthorized or mga illegal, yun na susobrahan po yung structural, nabibreach po yung structural capacity ng poste. At nagkakaroon po tayo ng instances na natutumba yung poste at nababagsakan po ating mga kababayan. Dahil wire na mga telco ang tinanggal, ang epekto, Samantala po kayo mawawala ng internet dahil sa paglilinis po ng wire dito sa ating lugar. Sa kanila, delikado na po ang mga wire na nakalaylay. Kaya po kami, ang Barangay Santa Ana, ay humingi ng pamanhin sa pagkawala ng inyong internet. isa sa mga nawala ng internet connection si Lance Gutierrez. Kailangan pa naman niya ito sa kanyang trabaho bilang work from home call center supervisor. Oo, nawalan ho kami ng internet nag-work from home ako eh. Nagpasabi po ba? Hindi eh. Actually, kailangan nag-notice muna sila bago sila magganyan eh. Humingi ng paumanhin ng Meralco sa mga naputulan ng internet connection, pero hindi naman daw sila nagkulang ng pasabi sa mga telco. Humingi po kami ng paumanhin, pero nagkaroon naman po tayo ng almost a month na coordination sa mga telco. Ang unang request natin is magkusa na sila magtanggal. Pag hindi po sila umaksyon, kami na po mismo ang magtatanggal. Nagkaroon kami ng coordination meeting with Meralco and PLDT. Kaya ito naman ay maayos at pinasabihan na rin natin yung ibang mga tao rito. But of course, hindi naman natin pwedeng i-avoid yung may talagang madi-disconnect. I-coordinate namin kasi ibang department po yung sa mga bahay-bahay po. Ang sa amin pong concern yung primary line po, yung pinaka-main line. Sabi ng Meralco, pwede naman makilagay ng kable ang mga telco sa kanilang mga poste basta may pahintulot. Hininga namin ang reaksyon ng mga telco pero wala pa silang sagot. Patuloy pa rin yung anti-urban flight operation ng Meralco rito sa Pateros at nakikita nyo naman ang dami ng mga kable na nakakalat sa kalye. Pero sabi ng Meralco, kakaunti pa lang daw ang mga ito. Ang mga kable, tinitimbang bago kunin uli ng mga telco. May ordinansa ang Pateros laban sa mga salasalabid na kable pero hindi raw otorisado ang lokal na pamahalaan na magtanggal ng mga kable. Rekomendasyon ni Pateros Mayor Miguel Ponce III sa Metro Manila Council, magkaroon ng iisang sistema ang mga LGU sa Metro Manila kaugnay nito. May nakabinbinding panukala tungkol dito sa Kamara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Nagpasaya ng fans ang cast ng Playtime sa iba't ibang mall shows ilang araw bago ang pagpapalabas ng pelikula sa mga sinihan this June 12. Makichika kay Aubrey Carampel. Timer starts now. Wala munang timeout para sa Playtime cast dahil bago ang much-awaited release ng film. Paihandog muna silang total entertainment para sa fans sa isang mall sa Quezon City. Present sina Sanya Lopez, Faye Lorenzo, at Sian Lin. Bagaman hindi nakadalo ang kanilang co-star na si Colleen Garcia, kasama naman nilang nagbigay saya sa fans ang Kapuso singers na sina Anthony Rosaldo at Liana Castillo. Mula sa QC Ramdam hanggang sa Malabon ang excitement ng fans nang bumisita rin doon ang Playtime cast. This coming Wednesday, June 12 na mapapanood sa mga sinihan sa bansa ang thriller movie na Playtime ng GMA Pictures at Viva Films tungkol sa isang sexual predator na nambibiktima ng mga kababaihan. Action ito, may action pack, so parang yung mga habulan, yung mga fight scenes naming lahat. Masaya siya gawin, mahirap nga lang. Yun sa akin, yung pinakamahirap na eksena doon is yung sa bangin. Yun yung eksena ko kasi. Tapos yun, yung takbo-takbo, ganyan. Masarap katrabaho sila lahat. Actually, ang pinaka naging challenge lang naman sa amin, yung tumakbo talaga. Totoong takbuhan talaga yung ginawa namin. Delikado, tapos madilim. Sana supportahan nila at mapanood nila upang tayo mas maging aware kung ano ba yung nangyayari sa atin at kung paano mas mag-ingat. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Susunod,
Problema sa pagkuha ng transcript of record sa isang universidad, isinangguni kay Kapuso Action Man. Pagpapatayo sa bagong Senate building, pinaparipaso muna ni Senate President Cheese Escudero kung bakit lumobo ang halaga. Ano ang boses mo sa utos na idagdag ang bagong Pilipinas Pledge at Hymn sa mga i-recite tuwing flag ceremony? At ang pasilip sa mga paghahanda para sa Independence Day plug ng family drama series na Pulang Araw na mapapanood na mamaya. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. May Chinese Army uniform na natagpuan sa pagpapatuloy ng paghahalughog ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Live mula roon, nakatutok si Jonathan Andal. Jonathan? Atom, katatanggap lang natin ng impormasyon na ito. Nakakita po ang mga otoridad dito ng hinihinalang uniforme ng sundalo ng China. Dito po sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nakita sa isang kwarto ang camouflage uniform na yan na ang botones ay may nakasulat na PLA o na siyang tawag sa mga sundalo ng China na People's Liberation Army. Iniimbestigahan ngayon ng PAOK kung merong mga sundalo ng China dito sa bansa na nagpapanggap na Pogo worker. Samantala, nagsalita na ang mayor ng Porac tungkol sa illegal na Pogo sa kanyang bayan. Narito po ang aking report. Anim na araw matapos lusubin ang umano'y illegal na Pogo sa Porac, Pampanga, kung saan may mga na-rescue pang ikinulong at tinorture umanong mga Pogo worker, nagsalita sa issue sa unang pagkakataon si Porac Mayor Jaime Capil. Git niya, hindi siya protektor ng Pogo. I condemn these heinous activities. Hindi po natin papayagan sa ating bayan habang ako po ay mayor na mawala ang na magamit ang ating bayan sa mga hindi tamang gawain. Ni hindi niya umano binigyan ng mayor's permit ngayong taon ng Lucky South 99, ang operator ng ni-raid na Pogo. Yan ay matapos umanong makitaan ng violation ng Bureau of Fire Protection o BFP. Balaan po sa sabienda na maging protector tamo po kano ning Pogo. Makanano tamo pong maging protector nung itang simple violation na pwede tanang palampasan pero etaya pa pelampas. Iginit niya ring hindi kanya ang lupang kinatatayuan ng illegal na Pogo. Bayo tapa po may mayor makatalakad na la ring alwang building ka rin at eya po kaya katamo alatamo pong etamo po magmamayari ketang gabon ka rin for your information. Po. Maki-question niya naman deta kanong building ka rin etala ba ikit mi talakad makanita for your atin mo naman pong fake news sa sabienda. May building permit naman aniya para sa 40 gusali sa Pogo compound na nakatakda sana nilang inspeksyonin noong May 3 para sa lisensya nito. Pero hindi umano sila pinapasok dahil limitado umano ang kapangyarihan ng munisipyo. Hindi rin umano nakarating sa alkalde na may mga biktima roon ng torture, human trafficking at prostitusyon, na kung alam daw niya ay ikinuha niya agad ng search warrant para ma-rescue ang mga biktima. Pero bago nakitaan ang paglabag ng BFP ay aprobado ito ng munisipyo. Sabi ni Mayor, Pogo per se is a legitimate business. At nung legitimate business siya, yapin po kaya kaming inapruban. Nung EMIA apruban, madimanda na kayo man, maombudsman na kayo man. Dereliction of duty, abuse of authority, o biyayalwa pang kaso na pwede na pong ikaso kaya kami. Pero kung illegal na, suportado ni Capili ang PAOK at national government sa operasyon kontra rito.
Day 4 ngayon ng search operations. 46 na buildings ang kailangan pasukin dito pero 11 pa lang ang natatapos ngayon. Hamon to sa mga otoridad dahil 10 araw lang ang binigay sa kanila ng korte na nakasaad sa search warrant. Nitong Sabado, may nahuling Chino sa labas ng Pogo compound na hinihinalang taga-torture ng mga Pogo worker. Ayon sa PAOK, pugante siya mula China na sangkot sa mga violent crime. May nakita pa nga sa cellphone nito na litrato ng bangkay, pati na litrato ng hepe ng PAOK na si Undersecretary Gilbert Cruz. May litrato rin ng mga pera na hinala ng PAOK ginagamit sa money laundering. May video rin ng mga Chino na nakaposa sa kama at video ng pagtakas ng mga Pogo worker nung nilusob sila ng PAOK. Ayon pa sa PAOK, ang arestong Chino galing sa mga nakatakas sa ni-raid na Pogo sa Bamban, Tarlac. Ato may nakitang mga baril at posa sa isang gusali na pinasok ngayon ng mga otoridad. At kanina rin ay may nakitang sex toys, kama at mga sexy outfit na pambabae sa isang kwarto. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin yung search operations ng PNP-CIDG dito sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Yung ang latest mula rito sa Pampanga, balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jonathan Andal. Mag-iisang taon nang tapos sa kolehiyo pero problemado pa rin sa kanyang transcript of records ang isang graduate. Agad siyang tinulungan ng inyong Kapuso Action Man. August 2023, nagtapos sa kursong Bachelor of Arts in Political Science sa University of Makati si Julina. Mula noon ay ilang beses na rin siyang nakakanap ng trabaho pero sobrang hirap po nang wala akong TUR kasi hinahanapan po ako. Diploma po, hindi daw po sapat. Kailangan daw po talaga ng TUR kasi doon daw po sila mag-base sa grades ko. Sobrang hirap po. Pinaghirapan ko po yan ng ilang taon. Then hindi ko po siya makukuha. Ilang beses daw nagpabalik-balik si Julina sa University of Makati para makuha ang inaasam na transcript of records. Wala daw po akong ipinasa na Form 137 which is napaka-imposible po kasi hindi po ako makakagraduate unang-una ng senior high tsaka ng college kung kulang po ako ng Form 137. Dismayado rin siya sa sinabi ng Tibagan High School kung saan siya nag-aral noon. Hindi daw po makita yung record ko. Since magbabago na naman daw sila ng registrar, wala daw pong registrar. Puro po ganun yung lagi nilang excuse sa akin. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Office of the University Registrar ng University of Makati. Naninindigan sila na walang naipasa sa kanilang Form 137 ng Tibagan High School dahil dito, hindi raw nila pwedeng i-release ang transcript of records ni Julina. Para kasi maisyuhan ng DOR ang isang graduate, kailangan naipasa muna ang kumpletong original o certified true copy ng Form 137 na galing sa dati nitong eskwelahan. Sa sandaling maipasa ng eskwelahan ang kulang na dokumento ay agad nilang i-release ang transcript of records ni Julina na August 2023 pa umano ready for release. Paliwanag naman ng school registrar ng Tibagan High School, nagkaroon umano ng problema sa kanilang record dahil nakailang palit din sila ng school registrar sa nakalipas na mga taon. Sa ating pagdulog ay muli nilang inisa-isa ang kanilang record para makanap ang Form 137 ni Julina. Good news namang natagpuan nila ito at sa ngayoy naipasa na sa University of Makati. Labis na nagpapasalamat si Julina sa naging pag-aksyon. Mission accomplished tayo mga kapuso. Kung may pareho kayong problema, maaari rin kayong dumulog sa Commission on Higher Education o CHED. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Hindi napigilang maging emotional si Black Rider star Lulu Madrid sa feedback sa kanilang latest episodes kabilang ang kasalang nauwi sa patayan. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang digmaan sa hit action series. Makichika kay Nelson Canlas. Ang kasalang nauwi sa madugong hantungan. Ikinabigla ng mga taga-subaybay nito. But wait, may darating pang matitinding plot twists. May matinding krisis ding kakaharapin si Nympha. Sino ka? Nasaan ako? Ingay ako bahala sa'yo. Huwag kang malapit. Na maalam na rin ang ilan sa ating mga bida.
Time of death, 11:11 p.m. At dahil nadamay si Elias, gaganti ang kanyang ama. Kailangan mo ng mabuhay ni Elias. Pag nasiguro ko na ang kaligtasan niya, tsaka ka naman isusunod ang mga hangal na gumawa nito sa kanya. Maaantig ang mga manonood sa pinakamatinding sakripisyo na ibibigay ni Edgardo para kay Elias Guerrero. Nagpapasalamat ang mga bumubuo ng primetime series na kinabibilangan ni Ruro Madrid. To be honest, nung napanood ko po ang mga eksena dito po sa Red Wedding, naiyak po ako. Hindi ko po napigilan maging emosyonal. Lalo-lalo na nung nakita ko na po yung inyong mga feedbacks. Kasama rin si Yasi Pressman, John Lucas, Gestoni Alarcon, Mateo Gidicelli, Raymond Bagatsing, at marami pang iba. Sisiguraduhin daw nilang mas mainit pa ang mga tagpo sa kanilang serye. Abangan niyo pa ang maraming eksena na inihanda po namin para sa inyo, lalong-lalo na kita niyo naman si Elias ay nakuha ng kanyang tunay na ama, si Edgardo Magallanes. Kaya abangan nyo pa, syempre, hindi lang doon hihinto yun. Dahil si Elias ay nawalan ng mga mahal sa buhay, for sure ay mag-iisip siya ng ibang way para makagante at makabawi sa grupo namin. Ito na ang simula ng sanib puwersa sa Black Rider. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Tutukan. Exclusive, suspect na nagpapadala ng mga pineke umanong screenshot ng proof of payment para sa dog and cat food, arestado. Ang tulong na hatid ng GMA Kapuso Foundation sa mga kababayan nating naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. At COMELEC bumisita sa Korea para ma-inspeksyon ang mga automated counting machines para sa eleksyon 2025. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 24 oras. May dalawang ibang sports na sinalihan bago maging Olympic bound ang boksingerong si Hergy Bacquiada. Ang kwento niya sa pagtutok ni Mau Gonzalez. On top of the world ng maituturing ang tubong kalinga na si Hergy Bacquiada nung nakaraang taon nang itanghal na first Pinoy world champion sa martial art na Vovinam. Pangatlong sport niya na ito, matapos din maglaro sa national teams ng boxing at wushu. Pero sa kabila ng mga medalya, sa puso niya, tila may kulang. Naudlot kasi noon ang tunay na pangarap niya, ang maging boxing Olympian. Tinatanong ko palagi yung sarili ko kung dito pa ba ako. Dream ko kasi Olympic talaga. Yun yung iniyak ko noon nung malis din ako sa boxing kasi parang pag malis na ako ng boxing, parang nilet go ko na rin yung dream ko na. Pero nagkaroon ulit siya ng tsansang matupad ang pangarap. Nang itap siya para lumaban sa women's middleweight class para sa Philippine boxing team. Isip pa ako kasi syempre ibang magbaback to zero ako eh. Kaya ayun, nag-start ako 2019 ako nag-start sa boxing. Sabi ko nga kahit ma-qualify lang eh kasi napakalaking imposible. Nanaig ang pagmamahal ni Hergy sa sport na boxing. Pero kalbaryo ang dinaanan niya papunta sa Olympics, lalo na ang pangalawang World Qualification Tournament sa Thailand nito lamang Hunyo. Doon yung kaba, tapos hindi ka mapakalip. Okay yung kondisyon mo naman sa training, pero pag matutulog ka na, hindi ka na makakatulog kasi, ano bang gagawin kong, anong gagawin kong style, ano bang gagawin kong ano bang technique. Tinalo ni Hergy ang mga pambato ng Spain at ng Hungary na dating youth world champion pa. Sa huling laban, pinataob niya via unanimous decision si Marielis Iriza ng Venezuela. Nung tinawag na ako naka-qualify na ako, parang nag-throwback lahat ng mga sacrifices ko. Grabe yung iyak ko talaga noon kasi hindi ko lubos akalain na alam mo makakarating ako sa pangarap ko talaga. So sabi ko, di ako mapaniwala talaga, Olympian na ako. Ngayon, puspusan ang ensayo ni Hergy para sa 2024 Paris Olympics, kung saan makakasama niya sa Team Philippines sina Yumi Marshall, Nesty Petesio, Carlo Paalam at Ira Villegas. Siyempre, palalampasin ba natin ang training ng isang Olympic-bound na boksingero? Takisabay ako sa strength and conditioning training ni Hergy. Isang round pa lang, tagaktak na ang pawis. Umaga't hapon ang training ng mga boksingero. At kahit weekends na dapat pahinga niya, gusto ni Hergy mag-training pa rin. Kung sa lalaki, may martial tayo. Sa babae, siya rin yung inaano ko na
kasing powerful as Marshall. Kaya yun yung laging re-remind ko sa kanya na, Jay, gamitin mo yung power mo. Yan yung pinaka advantage mo sa taas ng ring, Jay. Kaya kailangan mo talaga ipatikim sa kalaban. Sa June 22 nakatakdang umalis ang Philippine boxing team para sa training camp sa Metz, France bago ang Olympics. Pipilitin kong kunin kung ano yung para sa akin, sabi ko. Basta, importante, andyan kayo, yung tiwala nyo sa akin buo. Yun lang yun, parang yun yung babaunin ko na panangga sa lahat ng pressure, panangga sa lahat ng takot. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinahihinto muna ni Senate President Cheese Escudero ang construction ng bagong Senate building. Pinare-review niya ang lumobo umanong gastos ng proyekto. Ang sagot ng iba pang mga senador at ng DPWH sa pagtutok ni Ian Cruz. Ito ang ipinapatayong bagong gusali ng Senado sa Navy Village, Fort Bonifacio, Taguig, sa lupang may sukat na mahigit 18,000 square meters. Ang orihinal na halaga ng new Senate Building Project, halos 9 billion pesos. Pero ngayon, pinatitigil ni Senate President Cheese Escudero ang anumang construction work dito matapos madiskubreng ang gagastusin dito halos 3 beses na mas mataas kumpara sa orihinal na budget. Mula sa orihinal na budget sanang 8.9 billion, umakyat na ito sa 13 billion. At para daw matapos ito, kailangan pa ng karagdagang 10 bilyon o sa kabuuan, 23 bilyong piso. Para sa akin, medyo mabigat lunukin at kagulat-gulat naman talaga. Sa flag raising ceremony kanina, sinabi rin ni Escudero na pinapaaral niya kung bakit lumobo ang halaga ng proyekto. Inutusan ko na si Senator Cayetano base na rin sa kanyang rekomendasyon at sulat na ipagpaliban muna anumang bayarin at gawain hanggat hindi natin nasusuri at napag-aaralan. Tama nga ba ang gastusing yan? May paraan ba para mapababa pa yan? Sa sponsorship speech ni dating Senador Ping Lacson noong 2017, sinabi niyang napapanahon ng magkaroon ng sariling gusali ang Senado para daw magkaroon sila ng sapat na espasyo at dahil na rin malaki na ang nagagasto sa upa sa kasalukuyang GSIS building. Noong 2019, pinirmahan ng Department of Public Works and Highways at contractor na Hillmarks ang 8 billion peso contract para sa disenyo at pagpapagawa ng gusali. Kapag natapos, magkakaroon ito ng 4 na tower na may tig-11 palapag at 3 basement para sa minimum parking na 1,200 na sasakyan. Pero ang sabi ngayon ni Escudero sa mga empleyado ng Senado, nakausap ko karamihan sa inyo at nakita ninyong lilipatan ninyong mga opisina. At ayon mismo sa inyo, tila mas maliit kumpara sa pinag-oopisinahan nyo ngayon. Ba't pa tayo lumipat sa mas malaki at mas maganda kung mas maliit din pala at kulang pa rin ang espasyo? Paglilinaw ni Escudero, wala siyang nakitang irregularidad bagaman nagulantang siya sa itinatakbo ng halaga ng konstruksyon. Wala akong sinasabing binibitawang akusasyon. Nais lamang naming malaman at alamin. Dahil hindi ba medyo marangya para sa panlasa din ninyo ang ganito kalaking halaga para sa isang government building? Baka ang katumbas nito ay may mga mamahaling building na at luxurious na building na makikita natin sa Makati at sa BGC. Sabi rin ni Escudero, bahala na daw si Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong chairman ng Senate Committee on Accounts kung pagpapaliwanagi ng dating chairman ng komite na si Senador Nancy Binay. Ang Committee on Accounts ang namamahala sa lahat ng gastusin ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Binay na nagulat siya kung saan nanggaling ang impormasyon ni Escudero. Aniya, nilinaw na raw noon sa floor ng Senado ng 8.9 billion pesos ay para sa gusali mismo at hindi kasama dito ang interior, kagamitan at furniture. Kung sana daw ay nakapag-usap sila ni Escudero, nakapagbigay sana siya ng malinaw at totoong impormasyon kaysa umasa ang Senate President sa mga bulong-bulong. Sa isa ring pahayag, nilinaw ni Lacson na chairman noon ng Committee on Accounts ng DPWH ang implementing agency ng proyekto. Nagsusumiti daw ito ng mga cost estimate at pagbabago sa proyekto pero nasa Senado na raw kung tatanggapin ito. Sa pagkakaalam daw niya, tinutulan ni Binay at team nito ang 10.3 billion peso na karagdagang pondong hinihingi ng DPWH kaya ni piso daw ay walang na-award dito.
Dagdag niya, mahirap daw isiping mas maliit ang bagong Senate building sa kasalukuyang Senate office ngayon dahil pinagbigyan pa daw niya ang kahilingang isama sa plano ang 65 regional senators na ipinapanukala noon. Sinabi naman ni DPWH Undersecretary Emil Sadain, walang irregularidad sa itinatayong bagong Senate building. Hindi rin daw aabot sa 23 billion pesos ang gasto sa konstruksyon. All in all, ang kalinaw lang may pondo dyan, yan, is only phase 1 and phase 2, which is 11.10 billion pesos. And the 5.7 is still under review ng Senate na committee team, no, with DPWH for the completion. So if you include the 5.7 to the 11.10, that's only 16.8 billion all in all. So there's no such thing as 23 billion pesos. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, naging low pressure area na ang binabantayang cloud clusters o kumpol na mga kaulapan sa silangan ng Mindanao. Namata ng LPA 135 kilometers east ng Butuan City, Agusan del Norte. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon mababa pa ang tsansang mabuo ito bilang bagyo. Pero sa datos ng Metro Weather, bukas pa lamang ng umaga, uulanin na ang Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Pagdating ng hapon at gabi, halos buong Mindanao na ang makararanas ng mga pagulan. Asahan pa ang sobrang lakas ng ulan sa Lanao del Norte, kaya mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas, asahan din ang mga pagulan bukas ng umaga, partikular sa Negros Provinces, Iloilo at Antique. Halos buong Visayas na ang ulanin pagsapit ng hapon at asahan din ang sobrang lakas na pagulan sa Bacolod City. Mababawasan ang tsansa ng ulan pagsapit ng gabi. Light to moderate rains naman ang inaasahan bukas ng umaga sa Palawan, Mindoro, Bataan, Zambales, Ilocos Region at Cordillera. Pero pagsapit ng hapon heavy to intense rains na ang mararanasan, partikular sa Northern Luzon, Central Luzon at Bicol Region. Sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan bukas pero huwag pa rin kalimutang magdala ng payo. Susunod, ang game-changing na teknolohiya na magpapadali sa paghiwalay at pagpoproseso ng basura sa pagbabalik ng 24 oras. Ngayong gabi, babaguhin natin ang pagtingin ng marami sa paghihiwalay ng basura. Totoo namang tahirapan, pero may high-tech ng proseso na nakita ko first hand sa Pampanga. Tara, let's change the game! Aabot sa 61,000 metric tons ang dami ng solid waste sa bansa kada araw. Ayon sa DENR, kasing dami yan ng 1,220,000 sako ng bigas. Para makatulong masolusyonan yan, isang pribadong kumpanya ang nagtayo ng kauna-unahang Automated Materials Recovery Facility sa bansa. Automated? First built in Cebu and now in Pampanga. Karaniwang MRF lang ang meron sa kada lungsod at munisipalidad sa bansa, kung saan dinadala ang ating mga basura for segregation and sorting. Sa automated MRF, expect state-of-the-art, cutting-edge technology. What we do is we receive mixed municipal solid waste from different public and private entities. It goes through this MRF warehouse for a robust segregation and sorting process. Ang ilan sa waste management equipment in charge sa sorting, segregating at processing nagmula pa sa Asia at Europa. Mga kapuso, nandito tayo sa tinatawag nilang vibrating sieve. So, kasalukuyan pong nilalagay na ito mga waste natin dito sa machine. Umaakit na po yung mga waste natin, yung mga basura natin papunta dito sa ating vibrating sieve. Sinesegregate yung waste natin into the organic waste from the inorganic waste. Yung mga inorganic natin, yun yung mga plastic, organic waste, yan yung mga soil, dirt. Ang good news dito, these equipment can help reduce over 15,000 tons of methane emission per annum. Nandito tayo sa tinatawag nilang baler. Ito po yung equipment na magko-compress ng non-recyclable solid waste natin. So tara, start na natin. Nakikita natin, nirarap po nila yung mga basura natin. They wrap it up para hindi siya mag-emit ng smell
para mabawasan din po yung methane emission. Hindi pa dyan nagtatapos ang ambag ng automated MRF dahil alam nyo bang it also turns waste into sustainable fuel? Refuse-derived fuel, so it's not a liquid type of fuel. So it's basically the plastics that we're able to recover from the mixed municipal solid waste. What we do with that is we shred it, and then that shredded material is a coal alternative for power. At ang mga pwedeng makinabang dito, Our main customers are really the LGUs. So our intent is really to serve the LGUs north of Metro Manila all the way to north of Luzon. Mga kapuso, ito na ang future ng waste management dito sa bansa. Nakita natin kung gaano ka-efficient at ka-environment friendly yung proseso nila dito. Meron na sa Luzon, meron na sa Visayas, pero sana po mas marami pang lugar dito sa bansa ang maka-adapt nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Iniutos ng Pangulo ang pagbigkas at pag-awit sa bagong Pilipinas Pledge at hymn sa mga pampublikong opisina at paaralan. Pero pagpunto ng isang senador, kailangan munang amyendahan ang batas tungkol sa flag ceremonies. Alamin natin ang boses mo sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa flag ceremony ng Presidential Communications Office ngayong umaga, dagdag na binigkas ang bagong Pilipinas Pledge. Sa flag raising ceremony ng Caloocan City Hall nga, narinig na rin ang awit ng bagong Pilipinas. Dagdag ang mga yan sa lupang hinirang at panata makabayan. Alinsunod yan sa utos ng Memorandum Circular No. 52 ng Malacanang sa mga tanggapan ng national at local governments, pati public school at state colleges and universities. Ayos naman, mabuti naman. Kasi dadagdag lang naman, di naman mawawala yung dating ano eh. Okay lang po kasi kung ano yung patakaran, dapat naman sundin. Pero ano nga ba ang bagong Pilipinas? Bukang bibigyan ng Pangulo, natatakaan niya ng kanyang pamumuno na principled, accountable at dependable. Para ramay sa puso ng mga Pinoy, nais ng Pangulo na awitin ang kanta at panatang nilikha para rito. Pero sounds familiar daw ito ayon sa Teachers Dignity Coalition. Ito isang paraan ng propaganda. This is more of serving the Marcos administration and hindi pa yung ating bansa. Wala tayong ganito in the past. Meron lamang tayong ganito po nung panahon ni President Marcos Sr. Sabi ng isang party list, sana'y ilaan na lang ng administrasyon ang oras para solusyonan ng mababang sahod, mahal na bilihin at kakulangan ng maayos sa trabaho. Kabilang din yan sa mga sentimento ng ilan nating kababayan. Mas marami pong problema na kailangan i-improve kesa dagdagan pa yung bagong Pilipinas, mas maganda pa yung may mga improvement. Mahaba na nga tapos habaan pa. Makakatulong kaya? Parang hindi. Wala namang may tulong eh. Anong may tulong doon? Wala rin. Okay naman, but not necessary. Pero okay. Ano ho kaya may tutulong doon sa tingin ninyo? Oh well, sabi nga nila to foster daw yung patriotism. Baka sakali. Pero pagpunto ni Senador Coco Pimentel, may umiiral ng batas tungkol sa pambansang awit, panata at flag raising ceremonies. Kung dadagdagan, kailangan mo na kanyang amyandahan yan at hindi pwedeng iutos lang ng Memorandum Circular ng Pangulo. Maaring may mga bagong ideya raw kasing nakapaloob dito at ang mandato para aprobahan ito ay nasa mga mambabatas na kinatawan ng mga mamamayan. Sabi rin ni Professor Rowie Daroy Morales ng University of the Philippines College of Law, may prosesong dapat pagdaanan ng anumang panata o awitin sa isang flag ceremony. Kung gagawing mandatory, ay baka kailangan ng batas. Kasi kailangan dumaan din sa isang proseso yung laman nung kakantahin. Patuloy namin kinukuha ang panig ng Malacanang. Sabi naman ng Civil Service Commission, huwag munang husgahan at walang masamang nakasaad sa awit at panata ng bagong Pilipinas. Kung tied up rin siya dun sa bagong Philippine Development Plan, then I don't see anything that is wrong with ensuring that everybody in government is aligned with the goals and principles being pushed for by the administration. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Dapat bang i-require ang pag-awit at pagbigkas ng bagong Pilipinas hymn at pledge tuwing flag ceremony? Pakinggan natin ang boses ng ating mga kapuso online tungkol dyan. Para sa ilan, why not? Lalo na kung makatutulong pa nila ito para mapakita ng mga Pilipino ang pagiging makabansa. Isa namang simbolo ng pagpupugay at respeto sa watawat at sa Pilipinas ang tingin dito ng isang netizen.
Tila din naman pabor ang ilan natin kababayan at tinawag na nilang utos na pagsasayang lang ng oras at enerhiya ng mga tao. Git pa ng iba, mas maraming issue sa bansa ang dapat unahin ng gobyerno, gaya ng pagtaas ng presyo ng bilihin at pagsugpo sa korupsyon. Kaya para sa ilang netizen, irrelevant o walang katuturan ang hakbang na ito. Tanong naman ng iba, may nagbago nga ba sa Pilipinas para kantahin at bigkasin ng bagong Pilipinas? Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Ipinakita ng Miro Systems sa ilang COMELEC official ang planta nito sa South Korea kung saan binubuo ang mga makinang gagamitin sa eleksyon 2025. May ilan pang gustong ipabago ang COMELEC. Tinutukan niyan live mula South Korea ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, dito nga sa South Korea, ginagawa ang mga makina na gagamitin natin sa election 2025. At kanina nga po ay binisita ng COMELEC ang planta ng Miro Systems. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang bumisita sa planta ng Miro Systems sa Anyang, South Korea para obserbahan kung paano ginagawa ang makinang gagamitin sa election 2025. Kasama rin sina Commissioner Amy Ferolino at Nelson Celis. Dito sa lugar na ito, unti-unting nabubuo yung mga makina na gagamitin natin sa election 2025. Sa August, inaasahan na magkakaroon ng 20,000 units na i-deliver sa Pilipinas. Magkakaroon pa ng buwan ng delivery yan hanggang makabuo ng 110,000 sa Disyembre at yan po yung mga makinang gagamitin natin sa election 2025. Ipinakita rin sa mga opisyal ng COMELEC ang parts assembly line kung saan binubuo ang maliliit na bahagi ng ACM. Kapag buo na ang makina, dumadaan ito sa Automated Quality Assurance Test. Dito, panay-panay ang takbo ng mga ACM para masubok kung papalya ba ito. 1,000 balota raw ang kailangan dumaan sa bawat makina para makapasa ito sa test. Sadya ring mainit ang kwarto para masubok kung papalya ito sa mainit na klima ng Pilipinas. I'm just wondering if our ACM would stand the temperature and to ready operating in the climate of the Philippines. I'm absolutely full 100% confident that the temperature will not be an issue. Ganun pa man, 6,000 ACM daw ang naka-standby sakaling may pumalya. Magkakaroon din daw ng 82 repair hubs nationwide. Ayon sa Miro, on schedule ang production ng mga makina, bagay na ikinatuwa ng COMELEC. I am impressed by the speed. Umaasa ako na kayang-kaya nilang mahabol. Pero si Garcia, may ilan pang pagbabago sa makina na hiniling sa Miro. Isa rito ang pag-aalis ng option kung saan tatanungin ng makina ang botante kung handa na siyang i-cast ang kanyang boto. Nais ni Garcia ang basahin na agad ng makina ang boto para hindi raw matagalan ang botante. Ayon kay Garcia, kailangan pa raw ipakita ng Miro na talaga mapagkakatiwalaan ang makina. It's not enough that we are going to demo or demonstrate the machines. What is important is we have to explain step by step the process on how we are to produce the results, we are to count the results, and even to transmit the results from the machine to our canvassing system. 미르 시스템즈의 최종 목표는 코멜렉과 필리핀 국민이 만족하는 선거 시스템을 제공하는 것임을 다시 한번 약속드립니다. The ultimate goal of Miro Systems is to provide an electric system that satisfies both COMELEC and the people of the Philippines. Thank you very much. Ang pag-transmit ng boto mula sa mga presinto, hindi trabaho ng Miro kundi ng joint venture ng I1 Resources Incorporated. Ayon sa Miro, magtutulungan sila ng I1. Mel, tiniyak naman ng Miro na kaya nila yung dagdag na adjustment na pinapagawa ng COMELEC at hindi raw maantala ang produksyon ng mga makina. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Seoul, South Korea. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Sa pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon, kasamang naapektuhan ang Mount Canlaon Natural Park
pati kabuhayan ng marami nating residente. Kaya naman tumugon ang GMA Kapuso Foundation sa ilan nilang mga pangangailangan. For fireworks, dili po. Umani ng maraming views at shares ang post ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon noong June 3. Natuntun namin ang kumuha ng video at larawan na si Marian sa Canlaon City. Nagkukwentuhan kami habang nagkakape. Tapos hindi namin inaasahan pumutok na pala yung bulkan. Nagsitayuan kaming lahat. Tapos yun, on the spot na nagvi-video ako. Marami sa mga kababayan ni Marian ang naapektuhan. Kabilang ang Mount Canlaon Natural Park sa La Carlota City sa Negros Occidental, kung saan 4 na dekada ng tourist guide si Rochelle. Ang dating pasyalan at pinagkakakitaan ng mga tourist guide, pansamantala munang ipinasara. Medyo masakit sa amin, Mami, kasi yung pinakahanap buhay namin, medyo parang wala na kaming kabuhayan ngayon. Kumikita raw siya noon ng 500 piso hanggang 1,000 piso kada araw, ngayon naging abo na. Umasang hindi pa pumuputok yung Bulkan Canlaon, maraming mga tourists dito. But right now, we suffer because yung Mount Canlaon is temporary closed. Agad nagsagawa ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang 79th at 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa 2 barangay ng La Carlota City. Malaking tulong talaga yung augmentation o yung assistance na ibinigay ng GMA Kapuso Foundation sa araw-araw na pangangailangan ng ating families. Maraming salamat sa lahat ng naging katuwang namin para maisagawa ang pagtulong sa mga nasalanta ng Bulkang Canlaon. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit cards. Up next, ang pasilip sa behind the scenes na mga paghahanda sa inaabangang Kapuso series na Pulang Araw. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Oras. Paglilinaw naman po sa aming ulat kanina, sabi ng babaeng pinababa umano sa jeep dahil sa kanyang timbang, siya ang nag-alok na magbayad ng doble para hindi siya pababain. Pero hindi pa rin daw pumayag ang driver. Nangibabaw ang galing ng mga atleta ng Jose Rizal University sa NCAA Season 99 Track and Field Championship. Tinanggap nila ang parangal bilang kampiyon ng Senior Division matapos nilang magkamit ng 826.55 points. Second place ang Mapua University habang third place ang Arellano University. Kinilala bilang most valuable player si Frederick Ramirez ng JRU. Sa Junior Division naman, naghari ang University of Perpetual Health System Delta na siyang itinanghal na overall champion. Second place ang Jose Rizal University at third place ang Arellano University. Si Marvin Ramos ng University of Perpetual Health System Delta ang ginawaran bilang MVP sa Junior Division. Naiintindihan daw ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang pag-alma at emosyon ng mga magsasaka kaugnay sa inaprubahang pagbaba ng taripa o buwis sa pag-angkat ng bigas. Sinabi niya yan kasunod ng panawagan ng ilang samahang pang-agrikultura na magbitiw na siya sa pwesto. Ani Balisacan, bilang kalihim ng NEDA at Vice Chair ng NEDA Board, hindi naging madali ang pagbuo ng naturang desisyon. Layon daw ng NEDA Board na masigurong may access sa masustansya at murang pagkain ang mga Pilipino, partikular ang bigas, habang kinokontrol ang presyo ng mga bilihin at pinapanatili ang pag-unlad ng ekonomiya. Nangako rin si Balisacan ng suporta sa mga magsasaka sa transition period ng mas mababang taripa. Namumuhunan na niya ang pamahalaan sa mga infrastruktura at modernong teknolohiya para mapaganda ang market at financial access ng mga lokal na magsasaka. Mahigit 200 magsasaka ang inaasahang makikinabang sa pinakamalaking solar-powered pump irrigation sa bansa.
Pinasinayaan niya ng Pangulo sa Quirino, Isabela. Mahigit 300 ektaryang sakahan ang masusuplayan ng tubig gamit ang pump na pinatatakbo ng mahigit 1,000 solar panel. 65.77 million pesos ang inilaang pondo para sa proyekto. Sa Ilagan, Isabela naman, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino sa Cagayan Valley. Gamit ang umano'y gawa-gawang pruweba ng bayad, mahigit kalahating milyong pisong halaga ng dog at cat food ang natangay sa retailer ng inarestong suspect sa San Juan City. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Paglabas ng suspect sa labi ng condominium, inakbayan siya agad ng mga nakasibilyang pulis. Inaresto siya ng mga operatiba ng Eastern District Anti-Cybercrime Unit matapos matrace na sa kanya nakapangalan ng delivery ng mga cat at dog food na ninakaw umano mula sa isang kilalang retailer ng mga pagkain ng hayop. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ino-order ito online ng suspect pero napag-alamang gawa-gawa lang ang mga nasa pinadala niyang screenshot ng proof of payment sa seller. Edited yon. Dinodoktor, ina-alter yung mga receipts na yan para maniwala kayo. Dahil nakita nila na nag-send ng transaction receipts, so na-process yung order. Lumalabas din sa investigasyon na hindi ito ang unang beses sa halos magkakasunod na transaksyon mula May 19 hanggang June 6. Umaabot ng araw sa higit kalahating milyong piso ang halaga ng mga dog at cat food na natangay ng suspect mula sa retailer. There appears to be a criminal syndicate who has the facility to submit fake proof of payments. So they will get the goods, they will send a proof of payment, and then eventually it will be discovered that these proofs of payments are fictitious or fraudulent. Ayon sa pulisya, ibinebenta ng halos bagsak presyo ang mga items na ito ng mga suspect. Yung umu-order ng ganitong produkto dito sa biktima natin ngayon, meron pa rin ganong case before sa amin, the same modus, fake transaction receipts, the same person. Malakas daw ang bentahan sa merkado ng mga dog at cat food lalo ngayon, kaya malamang napag-iinteresan ito ng masasamang loob. Wala pang pahayag ang suspect na ngayon nakakulong sa San Juan Police Station. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Proud to be Pinoy ang cast ng inaabangang family drama series na Pulang Araw. Ipinasilip din nila ang ilang behind the scenes tungkol sa kanilang mga gagampanang character. Makichika kay Nelson Canlas. Malaya na ang mga makabagong Pilipino. Pero kung babalikan natin ang mga namuhunan dito, isang mahalagang bitak ng ating kasaysayan ang himagsikan sa panahon ng Pulang Araw. Sa Independence Day plug ng inaabangang family drama series, mabibigyan tayo ng pasilip sa mga karakter na gagampanan ni na Barbie Fortesa, Sanya Lopez, David Dicauco at Alden Richards. Makikita rin ang mahalagang papel na gagampanan ni Kapuso Drama King Dennis Trillo. Itinuturing ng mga Kapuso stars na isa sa mga pinakamahalagang papel na kanilang ginampanan ang role sa Pulang Araw. Ambag daw nila ito para sa bagong henerasyon. Napakalaking bagay nito sa akin dahil sabi ko nga parang isa ito sa teleserye na proud akong may kukwento sa mga anak ko pagdating ng araw. Kasi naging parte ako ng isang napaka-importanting proyekto na tatagal ng ages. Nakatulong siya sa akin para mas ma-appreciate yung buhay natin bilang Pilipino. Nakaka-proud maging Pilipino. Naging masusi ang cast at crew ng Pulang Araw sa paggawa ng Independence Day plug mula sa mga eksena na tampok si Alden, si Barbie, si Sanya, si David, at si Dennis. Because of this teleserye, makikita ng mga generations now, yung mga present na nandito, mga Pilipino, na ganon yung sacrifice na ginawa ng mga Pilipino noon. Hindi na pasisiil, hindi na palulupig, at kung para sa bayan, laban lang. Bibigyan natin ng larawan
yung mga kwento ng ating mga lolo't lola sa atin. So, sana tong project na to, at after this is shown in Philippine television, magkaroon sana to ng ripple effect when it comes to, magamit sa mga eskwelahan. Yung freedom na meron tayo ngayon is we owe it to the people who have experienced that very dark part of history. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Pero mga kapuso, bago kami magpaalam, ang buong GMA Network at ang biggest family drama serye na Pulang Araw na mapapanood na sa Netflix sa July 26 at sa GMA naman sa July 29 ay nagpapaabot ng aming paunang pagbati sa nalalapit na Araw ng Kalayaan. Panoorin niyo po ang pasilip na ito.